Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Mas pinatibay na kaalaman para sa mas maalab na pagkakalabawan. Nandito na naman tayo ngayon para sa ating episode 11 ng ating School in the Air. Ngayon ay ating matatalakayin ang detalye ng forage and manure enterprise. Magandang umaga sa Sarangani Province at sa mga iba pa nating tagapanood sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo for Sarangani, ang eskwelahan sa radyo para sa ating mga masisipag na magsasaka na nag-alaga ng kalabaw. Ako po si Kishel Araw-Araw, technical staff ng ATI-RTC 12, ang inyong kaagri-eskwela at tagapaghatid ng kaalaman tuwing umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Beldea. Katuwang ang Philippine Carabao Center at USM, Department of Agriculture Regional Field Office 12 at ang probinsya ng Sarangani Province. Live din po tayong mapapakinggan sa himpilan ng 107.1 Max News FM Jensen at live din po sa aming FB page. Hanapin lamang po ang Agricultural Training Institute Region 12. Paalala mga mag-aaral, nandito na tayo sa episode 11 ngayon. So huwag kalimutang mag-text sa inyong mga attendants, sa inyong SOA coordinators. O i-text ito sa 0917-1074-330. Ulit, 0917-1074-330. Sabihin na inyong pangalan, munisipyo at barangay. So, wag pong kalimutan mag-text doon at magpakilala po at ng barangay at ang inyong munisipyo. Uli, at ang ating munang batiin ang ating mga masusugi na tagapakinig. Paki-comment naman po kung saang munisipyo kayo ngayon galing. Meron po tayong from Municipality of Malapatan. Meron din po tayong Glan na nakikinig ngayon, Malungon at ang Alabel. Ngayong episode 11 ay makakasama natin muli si Mr. Rayo Ryan Balbuena, Farm Superintendent 2 mula sa PCC at USM. Upang talakayin ang Forage and Manure Enterprise. Atin pong batiin ang ating mga tagapakinig, Sir Ray. Good morning po at welcome po ulit dito sa ating Agigabay Radio Station. Yes, Ma'am Kish, once again, good morning. No, lalong-lalo na sa ating mga walang sawang taga-subaybay sa ating programa sa SUA DBP.
And nawa po'y handa na kayo no sa ating panibagong episode about forage and manure-based enterprise. Ayan, sigurado namang handa na ating mga mag-aaral. Ready na po ba yung ating mga ballpen at notebook dyan? Kasi marami po kayong iti-take note ngayon. Sige, Sir Rai. Ano nga ba ang pakinabang na pag-aalaga ng damo at mga ligombre natin at saka yung mga manure natin sa ating mga kalabaw? Sige, magsimula na po tayo. But before that, ako'y nagpapasalamat no sa oportunidad na binigay, lalong-lalo na sa aming Center Director, Sir Geoffrey R. Atok, at sa mga SOA DBP enrollees. So, sa topic natin ngayon is about makuhang negosyo mula sa forage or pag-aalaga ng damo at ligombre, at the same time yung dumi ng ating hayop, no? Kung may mapagkunan ba siyang dagdag kita sa ating mga magsasaka. So, let me proceed. So, may mga pakinabang sa pag-aalaga ng damo at ligombre. So, maliban sa pagkain ng ating alagang kalabaw, ang mga alagang damo at ligombre ay pwede ring mapagkitaan ng dagdag income. So, may pera para yes sa po, talaga, sir, sa mga damo natin. Opo. So, dito maliban sa suporta sa pagsasaka, of course, makapagbigay ng magandang kalusugan sa ating hayop provided na tama yung pinapakain natin. At the same time, makatipid din tayo, no? Kung meron tayong established na forage, at the same time sustainable farming, kasi nga halaman yung tinanim natin at na-maximize natin ang ating lupain, no? Yeah. Then, and of course, pagpataas ng kita. Aside sa pag-alaga ng hayop, pwedeng mapagkitaan ang pag-aalaga ng damo sa pamamagitan ng pagbenta ng soilage or yung fresh na damo, silage, yung burong damo, at the same time yung mga planting material. Ayun, so maghanda talaga ng ballpen at notebook para, kasi alam naman natin na kailangan natin ng dagdag income, hindi lang tayo umaasa sa kung ano lang yung tanim na meron tayo. Yes po. Diba? Sige, ang pinaka-target natin dito sa enterprise or sa pag-negosyo is yung mga nagkakalabaw na limited ang kanilang area, or may mga ibang farmer na wala talagang area. Nag-rely lang sila sa bumibili sila sa labas, no? Then at the same time, kailangan din nating paghandaan yung season, no? Dito sa Pilipinas, meron tayong tag-ulan at tag-init. No? During tag-init, or for example El Nino, mababa talaga ang supply ng pagkain. Yes. So, meron tayong halimbawa dito sa Santa Catalina sa North Cotabato. Ang Santa Catalina ay partner cooperative ng PCC. So, since wala silang established na forage area, bumibili sila ng Napier at 1.5 pesos per kilogram. Wow. No. Din sa Luzon naman, meron din tayong partner doon na nagbibinta ng corn silage at 6.5 pesos per kilo. Ang mahal na din noon. Dagdag yes na po. yun, sir. So, taga Pangasinan, no? Or siguro last year ay 2 years ago yun yung price. So, baka tumaas na ngayon. So, ang target natin is yung mga walang available na mapagkunan na pagkain. Now, ano ba ang kumbaga recommended or potential na mga damo na pwede nating i-engage into forage-based enterprise, no? Ito yung Napier or yung Pakchong, improved na version ng Napier.
Mombasa, Mulato. So, ito yung mga potential. I believe ang ating mga magsasaka, no, familiar na sa Napier or Pakchong. Or kung mag-silage tayo, ang recommended is yung corn, mais. No. Since ang kinagandahan kasi dito sa mga improved grasses natin ay mataas yung yield or ani, at the same time mataas din ang kanilang nutrient content, lalong-lalo na ang crude protein. Hindi naman siya maalaga, 'di ba, sir? Unlike sa ibang mga Yes, ma'am. Tanim, mas madali silang ipatubuin kaysa sa mais na kailangan ng Yes po, pag-aalaga. Although ang mga improved grasses natin katulad lang sa mga native. No, ang pagkaiba lang sa characteristics nila is yun nga, malalaki, at the same time mataas na yung nutrient content nila. Pero in terms of survivability, the same lang naman. No? Okay. So meron tayong halimbawa dito sa makita nyo sa screen. Meron tayong cost analysis ng forage production. For example, Napier. So pakitingnan na lang ninyo, no, itong mga inputs sa pagtatayo ng forage area. For example, kung mag-engage tayo into commercial, so meron tayong mga activities and inputs at cost, no. So of course ang cost is variable ito kasi magbabari naman depende sa lugar ang mga presyo. So just to give you an idea or example sa mga kailangang mga materials and activities. Of course, we have the land preparation at pagkokolekta ng mga planting material. For example, Napier, kailangan natin ng cuttings. Of course, manpower during planting. At the same time, abono and harvesting, during harvesting. So, meron tayong halimbawa dito sa 200 square meter area, no? Total cost, total forage yield, cost per kilogram during establishment, then cost of forage on successive harvest. So, kung titingnan natin ang trend, during establishment is medyo mataas talaga ang input na kailangan. Yes. Once nakapag-harvest tayo, bababa ang input natin. Since ang Napier ay marathon, so continuous ang harvest. So, during establishment lang talaga ang nagre-require ng mataas na input, no. But sa mga successive harvest, less na lang, kay abono na lang man ang i-apply natin. Ilang beses ba siya nagmamarathon, sir? Marathon? Oo, yun, nagrarathon niya siya. Actually, aabot siya ng ilang taon pag maayos ang ating maintain. Okay. Of course, since ang kinakat natin ang Napier, so prone siya sa tawag niyan, nutrient loss, no? Kasi kinakat natin, ina-absorb nilang yung nutrients sa soil, din kinakat. So kailangan nating abunuhan every harvest. Okay. At the same time, pwede nating daanan ng rastilyo para ma-align yung nila, yung row. Yung row pa rin, ma-maintain yung distance pa rin, sir. In other words, kung well-maintained siya, aabot siya ng ilang taon. No? So, yun, mga mag-aaral, kailangan pa rin talaga alagaan siya. Though, hindi na siya ganun ka magastos in the long run, pero kailangan pa rin ng care. Yes. So, ang mga posibleng business engagement sa forage is yung aside sa existing area natin, may example dito. Sabi dito, if you cultivate an additional lot of the same size and sell the forage to those who are willing to buy, for example, sa ating mga magsasaka, meron na tayong existing na forage area. Then intended lang yun sa animals na meron tayo. So
kung meron tayong extra na lot or area, pwede naman yun intended sa, kumbaga, ibenta mo. Ibenta. No? So, for example, dire, 15 pesos per bundle. No? Ang isang bundle is 10 kilograms. And you will earn an additional 2,500 per 45 days. So, meron kang passive income. May passive income. Habang hinintay mo yung kalabaw mo na magatasan. Yes. So, a larger area will help you make more money. So, kung mas malawak ang area natin, of course, mataas din ang ating kita sa Maraming bundles. foraging business. Yes po. Okay, yun. So, may kita pala. Passive income. Kung sinabi kasi natin passive income, mga mag-aaral, ano lang siya, Dagdag. parang, pwede mo lang siyang pabayaan, hindi mo siya kailangang bantayan lagi. So, Yes po. at least yun, may pagdating ng harvest time, may papasok na pera sa inyo. Kagaya lang yan siya nung meron kang boarding house na business. Yes. Hihintayin mo lang yung buwan, may magbibigay na sa'yo ng pera. Okay. So, ganun. Pero may paalala din, no? Dapat siguraduhin natin na may market Mm, demand, yan. no? Kung walang market demand, Sayang. sayang Yun. naman din. So, no? always check your market. Market demand. So, ito, meron ding example dito, cost analysis of forage production per hectare. So, the same lang din, no? May mga activities tayo, inputs. So, just to give you a picture, no? Kung ano yung equivalent or estimated budget na kakailangan natin. So, of course, mataas ang input kung mas malaking area. mag-engage tayo sa malawakan na production. But dito makikita natin, for example, dito sa year 1 and year 2 comparison sa Napier production in a hectare. So of course, during year 1, kasi harvest pa tayo, first harvest pa lang, kasi ang Napier after establishment 90 to 100 days bago mo siya i-harvest. Of course, with all the expenses na ginugol natin doon sa ating production, of course, hindi pa talaga makita ang kita, no? So, minsan nga, negative pa. Negative. No? But, in the long run or in the following years or successive harvest, doon na ma-appreciate natin ang kita. So, may example dito sa year 1 and year 2. No? During year 1, kumbaga negative pa, no? Negative, may negative 20,800. But pagka year 2, bumawi naman, naging positive, no? Meron na siyang 107 to 400. So, ganoon naman talaga ang business. Yes, may risk, may risk no? talaga. But, para ma-sure na mabenta natin, yun nga, yung reminder kanina na dapat merong market demand. So, meron tayong panoorin natin yung video. May video presentation tayo on how to make or produce silage. Ayan. Sige po, pwede nating subaybayan at i-note ang mga importanteng impormasyon. Kamusta mga kaibigan? Magandang umaga! Ngayong araw, kasama natin si Farmer Isaganin na matuturing nating eksperto na sa silage, na isang sustainable at murang pagkain ng ating mga kalabaw. Kung bago sa inyong pandinig ito, ito ang episode para sa inyo. Silage ay ang proseso ng pag-imbak sa isang silyadong lalagyan. Tinatawag po nito ay silo. Ang corn silage ay mas safe po siyang ipakain sa ating alagang kalabaw dahil masisigurado po natin na masustansya kumpara mo po sa ginapas po na damo. Kumpara mo po sa ginapas po na damo, hindi po natin masisiguro kung meron po siyang mga kalagi po na makakapinsala po sa ating hayop na maging dahilan po ng sakit po ng liver fluke o ano pa man pong maging sakit po ng kalabaw. Ang corn silage sa amin, kasama po yung bunga ng mais, stem niya saka yung leaves. Sinasabi na po natin dito na para na po siyang kumain ng kanin na meron pong ulam. Dito na po lahat ng nutrients po niya.
pagbuburo po ng mais, ang kailangan po natin ay una po meron po tayong dapat na mais na nag-edad po siya ng 75 to 80 days. Ang moisture content po nito nasa 65 to 70%. Yun na po yung tamang edad po ng mais para ating pong iburo. Kailangan po natin ng forage chopper kung madamihan naman po. At kung maliitan lang, kailangan po natin ng itak o bolo. Kailangan po natin ng drum doon sa paglalagyan. Kailangan din po natin ng plastic o nakasako po siya. Para po naman po matanggal po natin yung hangin sa isang lalagyan, pwede po tayong gumamit po ng gulong o kahoy. Doon naman po sa nakasako, ginagamitan po natin ng vacuum para matanggal po yung hangin, saka po natin ititig. Ngayon po doon sa paghahakot, pag naisilyado na po natin, lagay po natin sa imbakan, kailangan din po natin ng tora, kung madamihan na po, kaya po truck. Yung iba naman po, gumagamit lang po ng kuliglig. Ang corn silage o pagbuburo, meron kaming karanasan na hanggat hindi po siya pinapasok po ng hangin o nabubutas po yung lalagyan, meron po kami na umabot din po siya ng halos 1 hanggang 3 taon. Sa pag-imbak po ng ating pong produkto, silage, iwasan po natin sana po meron pong mabutas. Pangalawa po, wag mo natin po siyang ilalagay po sa mainit na lugar, yung nabibilad. Sa amin pong karanasan ng kapwa ko magsasaka, ang amin pong gamitin na mais po ay hybrid corn. Ma-harvest po kami sa hektarya ng 35 to 40 tons average po namin per harvest, per hectare. Sa amin po dito sa Barista, nakakapagtanim po kami ng 4 na beses sa loob ng 1 taon. Sa paghanap buhay po namin ng silage, ang naimbak po, naitulong po namin sa community po, nakapagbigay po kami ng trabaho sa aming barangay, lalo na po dito sa Barangay Barista. Ang mga kabataan po, saka may mga pamilya po, mula po sa pagtatanim, pag-harvest, sa pagdi-deliver, mayroon pong mga tao po na nabibigyan po ng hanap buhay. Balikan natin ang mga natutunan natin sa video na ito. Una, ang silage o binurong damo ay masustansyang pakain sa alagang kalabaw. Ikalawa, mais ang isa sa mga tanim na maaaring gawing silage. At ikatlo, iimbak ng maayos ang silage upang maiwasan ang pagkabulok nito. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam! Love, parang ang saya mo yata ngayon ah. Oo, love. Nakita ko kasi sa Facebook page ng ATI-RTC12 na maliban sa natural na proseso, meron din palang ibang paraan upang mabuntis ang mga alaga nating baka at kalabaw. Talaga ba, love? Paano? Ganito kasi yun, love. Meron ng artificial insemination na pwedeng i-apply sa mga inahing baka at kalabaw. Ano naman ang mga benepisyo na pwedeng makukuha doon, love? Ang artificial insemination ay isang proseso na tumutulong sa pagpaparami ng ating alagang hayop. Pinapataas din ito ang produksyon ng gatas, naiiwasan ang posibleng mga sakit at pinapanatili ang mataas na kalidad ng mga baka at kalabaw. Wow, love! Marami ka talagang natutunan sa programa ng ATI-RTC12. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow lang ang Agricultural Training Institute 12 Facebook page. At tayo ay nagbabalik sa ating School on the Air on Dairy Buffalo Production, maalab na pagkakarabawan para sa probinsya ng Sarangani. Kasama po ulit natin si Sir Rayo Ryan Balbuena ng PCC at USM. Napanood niyo ang video kung tungkol kung paano ginagawa ng isang farmer ang kanyang silage production. Ano ang sabi niya doon? Ano dong review doon sa video na kung ano yung pinaka-maimportanteng detalye at pinaka-importanteng parte or ingredients ng paggawa ng product ng silage.
Walang iba kundi ang mais. So, kung gusto nyong gumawa ng silage ninyo para sa inyong forage enterprise, huwag kalimutan, dapat po may mais kayong tanim. So, paniguradong karagdagang input na naman po tayo at kita kung sakaling mag-engage po kayo doon kung paano ang pag-produce ng silage. Para po sa inyong mga katanungan, huwag pong mahiyang mag-text ulit sa ating 0917-1074-330. O mag-comment po sa ating FB group. So, sino pa pong mga enrollees natin na hindi pa po nakapagsali sa ating FB group, hanapin lamang po ang School on the Air on Dairy Buffalo Production. Tayo naman po ay dadako, Sir Rai, sa ating kasunod na topic, kundi kung paano ba ang pakinabang na pag-aalaga ng kalabaw. Alright, sige, tuloy po tayo. So, aside sa ating forage, or meron tayong mapagkitaan natin ang ating alagang damo, ano na naman ang iba pang mapagkunan ng kita aside sa pag-produce ng or pagbebenta ng damo. So, tatalakayin natin ang iba pang pakinabang sa pag-aalaga ng kalabaw. So, of course, sa pag-aalaga natin ng kalabaw, of course, mapagkunan natin ito ng like draft power or pang-trabaho, pang-saka, labor. Then, of course, ang bulo o guya or kung meron tayong purebred na lalaking kalabaw, pwede nating pang-breeding. Or kung meron tayong guya or nating kalabaw, pwede nating palakihin, fattening for ibenta natin for slaughter. Or kung babae, pwede nating gatasan. At the same time, pwede rin karne, no? Then, gatas, of course, pwede nating mapagkunan ng gatas ang ating mga inahing kalabaw. Yan po yung pinopromote ng ating School on the Air, yung paggagatas. Yes po. So, aside sa gatas, karne, meron din tayong balat, no? Na good source of high quality leather. Pero, ngunit sa ating pag-aalaga ng kalabaw, may nakakaakibat po itong challenges, lalong-lalo na sa kanilang mga dumi. Dahil ang isang regular or tamang edad na kalabaw na timbang ay 400 to 500 kilos ay meron siyang dumi na aabot sa 20 to 30 kilograms. So, imagine kung meron kayong more than one na kalabaw din. Of course, ang ating kalabaw ay dudumi yan araw-araw. Yes. So, saan natin yan ilagay? And of course, ang dumi ay medyo negative, no? Merong problema sa mga naiipong dumi. So, ngunit meron itong threat sa ating kalusugan, at the same time, kalikasan, at lalong-lalo na sa komunidad. Yan yung sir, yung community. Maraming nagre-reklamo. May magreklamo. No, sa kalusugan naman, of course, pagmumula ng sakit, pagdami ng mga mapinsalang mikrobyo, so magiging host siya ng mga mikrobyo, pamahayan ng mga insekto at peste. Din sa kalikasan naman, of course, pollution sa tubig, kung nag-overflow na ang ating storage tank or pond, posible siyang mabahaan, then mahalo sa ating tubig inumin. Din sa komunidad naman, mabahong amoy, no? Peste or insekto. Pinaka-common. So, of course, marireklamo tayo. But, aside sa ganitong challenges, so, meron din namang ano ba ang pwede nating gawin doon? Yun, yung so, pinaka-ano. May mga iilan, no, na pwedeng mga maaaring gawin sa dumi ng kalabaw. So, of course, pwede natin ibenta kasi source of organic yan siya, nutrients.
or isabog sa tanim, pataba sa lupa, at panggatong. Sa ibang bansa, ginagawa ang mga dumi ng kalabaw, mga baka, panggatong. No? Pwede pala siyang I gawing think panggatong, sir. Yes, sa Asia, like sa Nepal, ganyan. Majority sa kanilang panggatong ay yung dumi. ng baka or kalabaw. Ang galing ng innovation doon Yes po. Parang dapat natin yan pag-aralan. So, ito yung mga halimbawa sa mga pwedeng gawin mula sa dumi ng kalabaw. Ngunit, ang tutukan natin ngayon ay patungkol sa paano gumawa ng pataba mula sa dumi ng kalabaw sa pamamagitan ng vermicomposting. Experience ko yan, sir. Talagang first hand humawak ng Na, tigang na tain. Experience okay. ko talaga yan. Dried na. Yes, dried na. So, ano ba ang vermicomposting? Ito yung proseso kung saan ang mga nabubulok na bagay tulad ng dumi ng hayop, mga dahon ng halaman o gulay. Ito yung tinatawag na substrate. Ito yung substrate natin later on. Ay ipinapakain sa mga bulati upang makagawa na tinatawag na vermicast. So, ang dumi ng bulati ay vermicast or worm castings. So, ituloy po tayo. So, ang kadalasan nating ginagamit dito sa Pilipinas, sa bansa natin, ay may dalawang uri, no? Yung tinatawag na African nightcrawler at California red earthworm. Pero sa majority sa production ng vermicomposting, ang ginagamit natin ay African nightcrawler. Yes. Meron po actually ang ATI na Learning Site for Agriculture dyan sa may Matalam. Si Sir actually sa pag-remind lang na bumanaw na si Sir Deo noon. But Deo's Farm produces vermicompost po dyan. Mura lang po yung per bag nila. So, ready nyo na po makukuha yung cast mismo. Isasabog nyo na lang yun sa mga tanim ninyo or sa mga paggagamitan ninyo. And yung, kung takot kayong humawak sa worm, actually, hindi naman siya nakagat. Parang creepy lang po siyang tingnan, pero hindi naman po siya mabaho. Wala din po siyang amoy. Yes, So, common siya, no? Opo. Sa common natin na wati. Wati. Yun yung wati. Term wati. Pero dili siya kanang creepy kung magunitan na jud di mo siya. Mga dagko lang siya nga species sa wati. Sa wati. African nightcrawler. Sige, tuloy po tayo. Sa Yes, Philippine sir. Carabao Center naman, kami rin ay nagbibenta ng Yun. worm castings. Sa isang sako, 150 pesos per sack. So, Siyang mura din. lang. So, kung gusto nyong patabain yung mga tanim ninyo, Ideal siya sa mga urban gardening, yes. sa mga household consumption lang, ideal siya. Sige, let me proceed. So, Sige mga dapat isaalang-alang bago mag-vermicomposting. Of course, dapat meron tayong area, no, lugar na pag-set-upan ng ating vermicomposting. So, dapat malilim, hindi binabaha, may malapit na mapagkukunan ng tubig, malapit sa pinagkukunan ng substrate or pagkain sa bulate. Of course, aside sa lugar, mga kagamitan, no? Meron tayong tools na kailangan. Unang-una dyan ay ang worm bed, pala, pangsalandra or ayagan, net, sako, karmatilya or yung pulley, and shredder, no? So, meron tayong lugar, kagamitan. Last is dami ng substrate. So, since tayo ay magkakalabaw, expected na yan na meron talaga tayong magamit na substrate. So, aside sa dumi ng kalabaw, yung mga feed leftovers natin sa ating feeding troughs ay isang sangkap din yon para sa ating vermicomposting, no? So, meron tayong proseso paano mag-set up ng vermicomposting. Una, ipunin ang dumi ng kalabaw at feed refusal at bulukin ang mga ito. So,
kung meron tayong fresh or basa na mga dumi, so ipile lang natin yun siya. So kung meron naman tayong mga tuyong dumi ng kalabaw, so kailangan natin siyang i-shred, no, para mapino. Pwede naman kamayin kung toyo na. Na-experience ko kasi talaga siya, Yes sir. po. Na kami na mismo yung mga toyo ang nagpipino. Yes. But kung maliit lang ang production, pwede yan. naman mano-mano. Mano-mano, no? yes. Manual. Hapakan, kamayin. Then of course, yung mga feed refusal, no, na hindi na kinakain ng kalabaw or pabulok na, of course, kailangan natin itong pabulukin. Then pangalawa ay another step is yung dumi ng ating kalabaw at mga feed refusals ay ihalo, no? Diligan araw-araw, pabulukin ng 3 linggo. So kinakailangang umabot ng 60 degrees Celsius ang temperature ng substrate habang binubulok upang mapatay ang buto ng damo. No. So pangalawang proseso, ihanda natin ang worm bed. No, kung na-prepare na natin yung substrate, i-prepare na natin din yung worm bed. So may mga iba't ibang klase naman, no, ang worm bed. So pwedeng concrete or hollow blocks, kahoy or kawayan, sako or trapal, pwede, plastic, no, plastic container. So maaaring gumawa ng 4 meters by 1 meter na luwang o kung ano ang naangkop sa lugar at dami ng substrate. Ito ay maaaring maglaman ng 200 kilograms na substrate sa unang pakain na may taas na 8 to 10 pulgada. So, syempre, ang i-prepare natin na worm bed ay dapat kung ano lang din yung ma-accommodate niya. Accommodate ng no? area, ng space, at saka ng Kumbaga, mga sapat, sources. kung ano ang sapat. So, third step, ilagay ang nabubulok na substrate sa worm bed at ilagay ang mga bulate. So, merong ratio sa 1 kilong substrate. Kung lagyan natin ng 1 kilong bulate, ito ay kakainin nila sa loob ng 1 araw. So, imagine niyo ganun kabilis Bilis ang makaubos. ang 1 kilong bulate sa 1 kilong substrate. Then, ilagay ang nabubulok na substrate sa worm bed at ilagay ang mga bulate. Pagkapag nalagay na natin ito, Takpan. so maaaring maglagay ng takip sa worm bed o di kaya net sa paligid upang hindi puntahan ng mga hayop o insekto na makakasama sa ating vermicomposting o sa mga bulate at upang mapanatiling basa ang substrate. Of course, ang mga bulate natin, paborito yan ng mga ibon, manok. So, kailangan Number natin 1 pest sa mga worm bed. protektahan, no? Cover ng net. Then, diligan ang worm bed. Diligan ang worm bed araw-araw o kung kinakailangan. No? Siguraduhin 60% ang moisture ng substrate. So, paano natin ito malaman? Kuha tayo ng isang kumpol na substrate, then pigain natin sa ating kamay. Kung once na pigain natin, kung sobra, no, ang tubig, so possible na makadrown sa mga bulate. So, dapat pagpiga natin, meron yung mga tulo lang, no? So, ganun lang pag-estimate ng 60% moisture. Panglima, dagdagan ang substrate kung kinakailangan, no? Dagdagan ang substrate kada 9 to 10 na araw. Kasi pag hindi natin dagdagan yan, lilipat yan, no? Sa ibang, kung may ma-sense sila na may source of food, no? Lilipat yan sila. So, kailangan natin dagdagan ng substrate para magstay lang sila doon sa bed natin. Then, pang-anim, tinatawag na migration. Siguraduhin nakahanda na ang worm bed na paglilipatan at ito ay may laman ng substrate o pakain. So, kailangan natin i-prepare ang pag-migrate. Once tapos na nila yung isang bed,
dapat nakahanda na din yung lilipatan nila. So, ilagay ang net na or 1 meter by 1 meter na may butas na 4 mm by 4 mm sa ibabaw ng worm bed. Lagyan ng substrate ang ibabaw ng worm bed. Ito ay dapat na may daming aabot sa 3 hanggang 7 na araw. So, ang purpose ng net ay doon lulusot yung since may nakapatong na substrate doon sa net, so doon sila lilipat at madaling hanguin ang mga bulate. So, ilipat ang laman ng net na may substrate at bulate sa bagong worm bed. So, ganun lang po kasimple. Then, once na tapos na pag-decompose ang ating vermicomposting or naubos na ng ating mga bulate, so, pwede na natin i-harvest. But before packaging, kailangan natin siyang i-harvest and i-air dry ang vermicast sa loob ng 3 araw upang bumaba ang moisture content nito. So, kailangan natin dry, no? Dapat uga. Siguraduhin nasa 30% o mas mababa ang moisture content ng vermicast. So, after drying, kailangan natin itong salandrahin ang vermicast para matanggal natin yung mga impurities or mga buo-buo. Then, after salandrahin ay pwede nang i-harvest at ibinta, or kung hindi ibinta, ibalik natin sa ating forage area na pampataba, no? So, aside sa bibili ka ng commercial na fertilizers, pwede mong ibalik ang vermicast doon sa forage area. So, meron tayong dito, table na pinapakita ang specifications ng solid organic fertilizer at compost or soil conditioner. So, kung titingnan natin sa first column, meron tayong properties. First column, properties. Second column, organic fertilizer. Third column, compost or soil conditioner. So, kung titingnan natin sa properties, hindi po sila magkakalayo. No? Yes. Sa total NPK, ito yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Sa comparison ng compost or sa organic fertilizer ay hindi nagkakalayo, no? Then sa carbon-nitrogen ratio naman ay parehas lang sila. Organic matter, the same lang din sila, no? Sa actual moisture content, parehas lamang. Color, the same. Consistency, the same. And odor. So ang ating vermicompost ay qualified siya na magiging soil conditioner. So, base ito sa datos ng PNS at BAPS, no? Sa standard ng organic, soil conditioner. Wala po talagang amoy ang mga vermicast natin. Lalo na pag na-air dry na siya. Yes po. Wala na siyang amoy. Para na lang siyang lupa na normal. Kasi kung meron pang amoy, possible na hindi pa nila naubos. Hindi pa naubos yung pagkain sa loob ng nila. So, for summary, balikan natin, no? First step, ipunin ang dumi ng kalabaw at mga feed refusal at pabulukin. Pangalawa, ihanda ang worm bed. Third, ilagay ang substrate sa worm bed at ang mga bulate. Pang-apat, diligan at dagdagan ang substrate kung kinakailangan. Pang-lima, migration, so sa paglipat ng panibagong bed. Pang-anim, harvesting, at pang-pito, packaging. So, balikan natin, no? Ang pakinabang sa pag-aalaga ng kalabaw, una-una, pantrabaho, bulu or guya, source of breeding, at the same time dagdag animal heads, then karne, gatas, balat. Next is yung compost. But before we end, so meron tayong video, no, paano gawin ang pag-vermicompost. Ayan. Sige, panoorin natin. Take note niyo yan.
Ang pag-aalaga ng gatasang kalabaw ay laging may kaakibat na produksyon ng dumi. Ang dami ng dumi ng isang kalabaw ay 20 hanggang 30 kilo kada araw at pwedeng gawing kapaki-pakinabang sa tulong ng mga bulating African night crawlers o ANC. Ang dumi ng mga bulating ito ay tinatawag na vermicast na mainam gamiting soil conditioner o biofertilizer. Ang tawag naman sa paggawa ay vermicomposting at ang produkto nito ay vermicast. Ginagamit itong pataba upang maging malusog at mabunga ang palay at gulay, pati na rin ang mga damong pakain sa kalabaw. Ito rin ay nagbibigay ng dagdag kita kapag ibebenta. Ipunin sa isang tabi ang mga dumi ng hayop tulad ng kalabaw at baka at mga nabubulok na bagay tulad ng tirang pagkain. Hayaan ang naipong mga dumi ng 10 hanggang 14 na araw upang bahagyang mabulok. Ito ang magsisilbing substrates na magiging pagkain ng mga bulate. Gumawa ng vermibed na may sukat na 1 metro ang lapad, 4 na metro ang haba at 1 metro ang taas. Gumamit ng isang hanay o layer ng hollow block sa pagbuo ng vermibed. Ito ay upang hindi makatakas sa mga bulate. Maglagay ng 200 kg sa substrate at 20 kg na bulate sa worm bed. Ang 1 kilong bulate ay kakain ng 1 kilong substrate kada araw. Ibig sabihin, ang 200 kg na substrate ang pagkain ng mga bulate sa loob ng 10 araw. Diligan ng vermibed hanggang katamtaman lang ang basa nito o 5 patak kapag piniga ang substrate at maglagay ng net o tela upang hindi kainin ang mga bulate ng mga alupihan, beetle larva, langgam, daga, ibon, palaka, manok at iba pang mga kalaban nito. Pagkaraan ng 9 na araw, magpatong muli ng isang hanay na hollow blocks at magdagdag ng 200 kg sa substrate para may kainin ulit ang bulate sa loob ng 10 araw. Ulitin ang prosesong ito hanggang makabuo ng 3 layers o hanay ng pinagpatong na hollow blocks. Diligan muli ang worm bed upang mapanatili ang tamang basa ng substrate at lagi itong takpan. Kapag puno na ang worm bed at nakain na ang lahat ng substrate, maglagay ng net na may sukat na 1.5 metrong haba at 1.5 metrong lapad sa ibabaw ng vermibed. Patungan ito ng substrate na sapat sa pang-3 araw. Hayaang umakyat ang mga bulate upang kumain. Pagsapit ng 3 araw, buhati ng net kasama ang mga bulate at ilipat ito sa bagong worm bed. Ulitin ang prosesong ito ng 2 beses. Matapos ilipat lahat ng mga bulate sa bagong worm bed, tanggalin ang ginamit na hollow block sa unang worm bed at anihin na ang vermicast. Salandahin o salain ang lahat ng vermicast gamit ang mechanical o manual na pangbistay para mahiwalay ang mga hindi nakain ng mga bulate. Matapos salain ay maaari na itong ilagay sa sako para may benta o kaya'y gamiting pataba sa bukid. Ang 1 kilogramong dumi ng kalabaw, kapag ipinakain ito sa bulate, ay makakakuha ng 600 gramo ng vermicast at ang bulate ay dadami ng 25% sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, may pera sa dumi kapag ito ay pinakain sa bulate. Tunay nga na hindi lamang sa gatas at karne may kita sa pag-aalaga ng kalabaw dahil maging ang dumi nito ay may pakinabang din. Isang gawain na buhos biyaya ang dala sa tagapag-alaga. Balikan natin ang mga natutunan natin sa video na ito. Mga dapat tandaan. Una, ang tawag sa paggawa o proseso ay vermicomposting at ang produkto nito ay vermicast. Ikalawa, 200 kg sa substrates ang pwedeng ilagay kada hanay o isang taas ng hollow block. Ikatlo, 20 kg ng African nightcrawler ang inirerekomenda para sa isang vermibed. Ikaapat, mahalaga ang dumi ng kalabaw bilang pakain sa mga bulate. Walang sayang sa pag-aalaga ng kalabaw dahil pati dumi nito'y may halaga sa bulsa. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!
Ayan, maraming salamat po Sir Ryan sa napakabuluhang talakayan natin tungkol sa ating episode 11 kung paano kumita ng karagdagan para sa paggawa ng forage or ng silage at saka ang ating tae or mga dumi na ating mga kalabaw. So, totoo po talagang meron tayong kita kung meron lang po tayong willingness din na matuto ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. So, kung may mga katanungan po tayo, huwag pong kalimutan mag-text sa 0917-1074-330. O mag-comment po sa ating FB group sa School on the Air on Dairy Buffalo Production at amin pong susubukang sagutin. Sige, Sir Ray, mayroon po ba kayong mga panghuling mensahe para sa ating mga nag-aalaga ng kalabaw o mga iba pa nating magsasaka na gustong pumasok doon sa enterprises na napag-usapan natin? Alright, sa muli, thank you sa pakikinig sa ating mga SUA DPP enrollees. Kung may tanong kayo or inquiry, pwede nyo naman kaming kontakin or bisitahin sa aming opisina doon sa PCC at USM Kabakan, Cotabato. Or kung nasa malayo kayong lugar, pwede naman kayong mag-letter through sa office din namin. Okay. So, yun lang. Thank you sa pakikinig. At walang sawang usap. Walang sawa talaga, sir, kasi nasa episode 11 na tayo. So, konti na lang mga mag-aaral. Malapit na kayo magtapos. Sa susunod natin na episode 12, ay atin pong pag-uusapan ang patungkol naman sa meat-based enterprise. So, marami po sa atin ang kumakain ng karne ng baka or ng mga kalabaw. Pero yung pinaka-common po talaga natin is yung sa baka. Pero pag-uusapan po natin yan on September 25, sa parehong oras pa rin po, 9 to 10 a.m. At ang makakasama natin ay walang iba pa rin po ang ating nakausap ngayon at ang ating speaker ngayon, si Sir Rayo Ryan Balbuena ng PCC at USM. Para lagi po kayong updated sa aming mga programa sa ATI, paki-like and follow lamang po ang aming social media accounts. Sa Facebook page ay hanapin lamang po ang Agricultural Training Institute Region 12. Instagram naman po at sa Twitter or ang X na ngayon na tinatawag natin, pakihanap lamang po ang @ATI RTC12. At kung gusto nyo din pong makisalamuha sa PCC at USM, hanapin nyo lamang po ang kanilang Facebook page. PCC at USM lamang po at lalabas na po yan. Pwede nyo po silang i-message yung mga katanungan nyo din po. Or doon pa rin po sa ating Facebook group. Maaari din po tayong kumuha ng mga e-learning courses na libreng-libre lamang po sa lahat ng ating mga magsasaka or mga hindi magsasaka pero interested pong matuto patungkol sa ating mga agrikultura at pangingisda. Kasi meron po tayo mga topics doon na pwedeng matutunan. Libreng-libre lamang po, kailangan lang po natin ng email address dyan. Pakihanap lamang po, bisitahin lamang po ang www.e-extension.gov.ph. Ulit po, hanapin lamang po ang www.e-extension.gov.ph. Wala po yung bayad at pwede nyo pong magamit yung ma-generate nyo pong e-learning certificate dyan. Para po sa ating mga tagapanood na nagbe-birthday ngayon, happy birthday po at naway biyayaan pa po kayo ng may kapal ng mas mahaba pa pong panahon at buhay sa inyo. Maging ligtas po kayo lagi. Then, thank you po sa ating mga provincial coordinators. Walang iba po pinangmumunuan ng ating Provincial Veterinarian Dr. Amor R. Elevazo.
Ang ating katuwang naman din po kasama sa provincial office ay walang iba sila Doc Bernard Kababat at ang kanyang team. Ang ating po mga municipal coordinators from Malapatan, sila Malapatan natin na coordinator sila Doc Gaspel. Ang from Daglan naman po ay si Doc Rino Asperga, at sa atin naman po sa Alabel walang iba kundi si Ma'am Maricar. And also din po, salamat po sa ating municipal coordinator sa Malungon naman po na coordinator, si Doc Fritz naman po. Sa ngalan ng aming katuwang sa programang ito, walang iba po ang aming ATI Director, Engineer Remelin R. Ricoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISD OIC Pamela Mapala, Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao, Provincial Veterinarian Office Dr. Amor R. Elevazo, ang aming ATI 12 Center Director Dr. Jessie V. Beldea, at ang PCC at USM natin na Director, Dr. Geoffrey R. Atok. Katuwang din po natin ang DARFO 12, walang iba kundi ang aming Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Ulit, ako po si Kishel Araw-Araw, ang inyong kaagri-eskwela na laging nagpapaalala. Basta may alam, may ani at kita ang magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mga mag-aaral natin. Hanggang sa susunod po nating episode. Salamat po.